mindset. Pero before ako mag-start, meron lang akong tanong sa mga learners natin. Kasi kami mga sa CB, sigurado yes ang sagot namin. Sino gustong yumaman? Mag-open cam lahat ng gustong yumaman. Lahat ng mag-open cam yayaman. O yun, di ba si Sir Fern sabi na lahat kami sa CB gusto namin yumaman. O yung iba, ayaw yumaman. Sa mga learners, sino yung gustong yumaman? Lahat daw na mag-open cam may plus points, sabi ni Sir Austria. Plus 10. May plus 10 daw lahat. Plus 10 sa May langit. reputation kami, sir. Plus 10 sa langit. Okay, so minsan, okay, thank you po sa lahat na nag-open cam. Okay, lahat na nag-open cam sigurado yayaman. Okay, ba't ko ba natanong ang paano maging mayaman? Kasi bilang isang Pilipino, tayong mga Pilipino, based on our sa ating pagkakaintindi or sa ating mindset, pag sinabing paano ba maging mayaman, ano ang unang pumapasok sa atin? Anong unang pumapasok sa isip natin? Pag tinanong ka, paano ba maging mayaman? Tanongin ko nga si Angel. Yes, Amerol. Paano maging mayaman? Ano sir, I think kailangan sir ready ka sa mga challenges na kakarapin mo kasi hindi lahat po ng mga naging mayaman, hindi naman po sila dumanas na yumaman po agad sila. Lahat po sila dumanas sa paghihirap bago maging Hey, mayaman. thank you, Amerol. How about Angel? Paano Yes, maging sir, mayaman? po. And ano po, mga experiences na pwede natin tayong mag-reflect, ganun po. Okay, thank you, Angel. Meron pa yon si Sheila. Gusto rin yumaman. Paano maging mayaman, Sheila? Katulad po ng sinabi po ni Sir kanina recently na meron po tayong willingness to an experiment po na hindi po tayo resilience po pala na hindi po tayo sumusuko sa mga pagsubok para po ay different challenges po para po tayo maging successful someday. Okay, thank you, Sheila. Okay, so basically, yun ang mga pananaw natin pag sinabing paano nga ba maging mayaman. Pero kung magtatanong tayo sa labas, paano maging mayaman? Ano isasagot nila? Siyempre, mag-asawa ng matandang mayaman. Di ba? Easy money. Yayaman ka talaga nun. Sabi pa nga na iba, mag-asawa ng matandang mayaman na madaling mamatay. Dinagdagan pa nila para daw yumaman talaga. Ano pa iba? Ano pa yung ibang nila? Paano maging mayaman? Tumaya sa loto. 'Di ba? Tumaya sa loto para pag tumama sa loto, yayaman ka nga naman. Ano pa iba? Pag nagtanong din ako, ano pa yung tinanong ko? Nagtanong pa ako sa ibang mga estudyante, paano maging mayaman? Pumasok daw sa may bahay ni Kuya. I mean, mag-artista. 'Di ba? Yun yung mga sa mindset natin kung paano ba maging mayaman. Kumbaga easy money. Paano maging mayaman? Sumali sa basketball, mag-sports, etc. Si Pacquiao, dahil sa boxing naging bilyonaryo, yumaman. So basically, yung mga reason na yon, hindi natin lahat kaya o lahat tayo hindi tayo pwede maging ganun. Like for example, kung lahat ba tayo ay magiging mag-asawa ng mayaman, edi wala na, mauubos lahat ng mayaman kung lahat tayo mag-aasawa ng mayaman. Kung lahat tayo mag-aartista, hindi rin pwede. Kasi wala nang manunood kung lahat tayo artista. Diba? Kung tayo ay magiging player or magiging basketball player or sa athlete, hindi rin pwede. So basically, paano ba talaga magiging mayaman? Ang pinaka-mindset ng isang entrepreneur kung paano maging mayaman, isa lang sagot niya, mag-business. Sir, paano yun? Pwede ba lahat mag-business? Yes. Nag-aral ka, hindi ka nag-aral, pwede kang mag-enter into business. Pwede kang maging milyonaryo, pwede kang maging bilyonaryo because of business. Sir, bakit po yung mga doktor, mga attorney, mayayaman sila? Yes, mayaman, may mga pera, pero sabi ko nga, hindi lahat tayo pwede maging doktor. Hindi lahat tayo pwede maging attorney. Pero in terms of business, pwede tayo maging entrepreneur. Lahat tayo may kakayahan. Katulad ng mga farmers hindi nag-aral iba pero meron silang sariling farm. Nag-engage into business. Bakit? Kasi ang entrepreneurship is nade-develop yan. Ang entrepreneurial spirit is nade-develop. Hindi lang sinabing business. Mga inchik lang yan eh. Mga Chinese lang yan eh. Kasi mindset ng Chinese yung mga yun eh. Ang mindset nga ng mga Chinese, mag-aaral ako para mag-business. 'Di ba? Pero tayo,
nung tayo pag nag-aral, mag-aaral ako para makapag-abroad. Di ba? Mag-aaral ako para maghanap ng magandang trabaho. Pero yung mga mindset ng mga Chinese, mag-aaral ako para maging entrepreneur, para makapag-business. So yun yung reason. Bakit? Ano yung difference ng dalawa yun? Because of mindsetting. Dahil magkaiba yung ating mindset. Kaya ang sabi nga nila, entrepreneur can be Filipino can be entrepreneur. Yes. Filipino can. Kayang-kaya ng mga Pilipino. Na sinasabi nila mga Pilipino, trabahador lang yan, hindi magbi-business yung mga yan. No. Kaya ng Pilipino kasi nga, ang mga Pilipino, pagkakilala sa Pilipino, sa buong mundo, ang mga Pilipino madidiskarte. Di ba? Matatalinaw. Matatalino. Hindi matatalinaw. Madidiskarte sila pagdating sa ganyan. Like for example, this time of pandemic, nung pandemic, nawala ng trabaho ang iba. Ano ginawa nila? Ano ginawa ng mga Pilipino? Dahil naalis na ng trabaho, walang mapakain sa pamilya, ano ginawa nila? Nakakita ng halaman sa may nakapaigot sa kanila, nilagay sa paso, pinost sa Facebook, binenta, nagkapera, naging plantita o kaya plantito. Bakit? Because of diskarte na sinasabi. Ganun ang mga Pilipino. Sandali na-adapt nila. So hopefully tayo in the near future, maging ganun din tayo. Okay? Pagdating sa business, sabi nga ni Sir Lee kanina about sa opportunity. Pag yung opportunity dumaan yan, i-grab mo na. Ikwento ko lang yung kinento ni Sir Lee about sa kalbo. Ang halimbawa ko naman sa opportunity, parang ano lang yan, kalbo. Okay, kalbo siya tapos yung buhok dito lang sa harap. Ito si opportunity. So pag dumaan sa yan, hablutin mo na, i-grab mo na. Kasi nandito nga lang yung buhok. Kasi pag lumagpas sa yan, hindi mo na siya makukuha. Kasi wala siyang buhok. Kalbo nga eh. Ito lang opportunity. Kaya pag dumaan si opportunity, sigurado i-grab mo na yan. Kasi that is opportunity. Okay, sa mga opportunity natin, kailangan natin yan. Now, present now. Paano ba to? This one, sir. Tapos, The window. Apo, sir. Ayun. Yan, sir. Makikita na po ba yung tag ito? Share screen? Share screen? Yes, sir. Makikita Yes, na po ba? Okay. Kita na po. Now, how to develop an entrepreneurial mindset? Naglagay ni number 1. Paano ba natin ma-develop ang ating entrepreneurial mindset? First thing na kailangan natin gawin to develop our entrepreneurial mindset is set our goals. Lahat tayo may goals. Nag-aaral ka man, empleyado ka man, o hindi ka man gusto na yan, kailangan makapag-set tayo ng magandang goals. Kasi, katulad in a business, sa isang business, pag gumawa ng mga business plan, meron nga silang BMGO na tinatawag, which is the vision, mission, goals, and the objective. So pag may goal ka, sa ayaw mo sa hindi, sigurado, kukunin mo yan. Parang si Jollibee at si McDo lang yan. Best friend yung dalawa na yan eh. Like for example, dito na lang sa Magalang, dati, andito si Jollibee lang nandito, kaso nagselo si McDo, gusto niya nandito rin. Sumunod si McDo kasi gusto niya, best friend dalawa magkasunod na yan. Di ba, ano goal nila sa isa't isa? Siyempre, kumita. Yun ang pinaka-goal nila. So ano ginawa nila? Pag nandito si Jollibee, nandito rin si McDo, magkasunod lagi yan. Kasi ang goal nila, mapantayan or mahigitan ang bawat isa. Yan yung best friend na nag-aaway, si McDo at si Jollibee. Hindi man nag-aaway na literal na nagsusuntukan na, I mean nag-aaway pagdating sa market. Dahil meron silang goals, gagawin ang lahat para ma-achieve nila yung goals na yon. Next, practice being decisive. Pag sinampay being decisive in terms of problem, sabi nga nila in a business or ang mga entrepreneur daw, risk taker yung mga yan. Pag may problema agad, nandyan. For example, pag may problema, agad nilang maisip ano ba yung dapat nilang gawin. Okay, like for example, tayo, bilang isang estudyante, pag nakikita natin, mukhang delikado grade ko, mukhang 74 lang . So ano yung kailangan mong gawin yan? Siyempre, kailangan mo agad mag-desisyon. Ano ba yung kailangan mong desisyon na gawin? Tutuloy mo ba yan? Mag-aaral ka ba? Magre-review ka ba? Or what? Kailangan gano'n kabilis ang ating response bilang isang estudyante. How about in the business? Ito, dito nagka-problema. Best example of this one is si Nokia. Ito yung naging problema, nagkulang sa ganito si Nokia. Napansin nyo si Nokia. Kamusta sa market si Nokia? Sino yung may cellphone na Nokia ngayon? Meron pa. Nakikita pa ba sa market si Nokia? Hindi na po. Hindi ba? Hindi na.
Kasi pero doon tayo lahat nagsimula, no? Yung detang bala mo aman nung dampangod ko jelo ada kante. Kasi niyang kakapal. Tapos kahit nakatingin ka sa mestra, nagtatype ka na ganyan, nakakapag-text ka. Yun yung mga brand na Nokia dati, yun yung mga sinaunang mga cellphone. Bakit nawala sa market si Nokia? Because of innovative. Hindi nakapag-innovate, hindi nakapaglabas ng mga bagong model ng cellphone. Si iPhone, tingnan niyo sa iPhone ngayon. Every month, every year, merong bagong iPhone. Hindi ko alam anong iPhone na ngayon eh. iPhone 15 na ba ngayon? O iPhone 15 na, baka next year niyan iPhone 16 hanggang ba na. Pero si Nokia hindi na practice ang pagiging ganito. Di ba? Ibig sabihin nagka-problema in the business, hindi niya agad nagawan ng paraan. So bilang isang entrepreneur, para ma-develop ang ating entrepreneurial mindset, kailangan ma-practice natin to. Pag may mga problems, okay, kailangan lagi tayong attentive, lagi tayong yung attention natin nandun lang lagi. And next, redefine failure. Yan. Pag sinabing redefine failure, siyempre, basically, pag narinig natin ng failure, ano natin iisip dyan? Problema. Diba? Risk. Pero sabi dito, to develop our entrepreneurial mindset, kailangan natin i-redefine yan. Ang entrepreneur, pag nakakita sila ng failure, pag nakakita sila ng risk, hindi nila ito iniisip pa sa problem. Ang pagkabasa namin dito, redefine failure, ibig sabihin, it is an opportunity. Okay, in a business, pag may failure ka, pag may risk ka, pag nalulugi ka, that is an opportunity. Opportunity para saan? Para improve ang iyong business, para i-innovate ang iyong business. Okay, to develop our entrepreneurial mindset, kailangan nating i-redefine. Huwag nating isipin na pagsubok, problema, develop ang entrepreneurial mindset, i-redefine natin ang word na failure. Redefine into opportunity. Okay? Ang failure, that is an opportunity pagdating sa business. Ang risk, that is opportunity pagdating sa business. And lastly, face your fears. Mamaya, after ng natin, harapin mo ang inyong mga boyfriend or ang iyong girlfriend. Face your fears. Kinakatakutan mo sila, di ba? Harapin nyo sila. And then, humingi kayo ng sorry kung may ginagawa kayo kasalanan. Face your fears. Ibig sabihin, to develop, dito na, ang best example dito is yung comfort zone na tinatawag. Meron ulit ako isang kwento. Merong isang tipaklong. Alam niyo tipaklong? You know tipaklong, grasshopper? Di ba mataas tumalon yun? Yung lumilipad, yung kulay green. Alam niyo yun? Hindi ko kasi makita yung mga ano yan. Alam niyo ba yun? Yes po. Okay? Diba? Meron isang tipaklong, nilagay nila sa isang garapon, sa isang tumbler, o tumbler na lang, sa tumbler. Ngayon yung tipaklong na kasi gusto nilang paglaruan. Okay? Nilagyan ng takip. Hindi ka nila kung makakalabas yung tipaklong. So basically, tipaklong, siyempre gusto niyang makalabas. Talon siya ng talon. Talon siya ng talon. Ngayon yung tipaklong na yun, every time na tumatalon siya, yung ulo niya tumatama dun sa takip ng tumbler. Okay? So ngayon, naisip ng tipaklong, hindi lilimitahan niya yung kanyang talon. Ibig sabihin, para hindi tumama, para hindi siya masaktan, hindi tumama yung ulo niya sa may takip, limit lang yung kanyang talon. So nasanay siya na limitahan yung talon. Okay, so hindi na tumatama yung ulo niya dun sa may takip. So until one day, inalis nila yung takip. Inalis yung takip. So si tipaklong hindi pa rin siya makaalis. Kasi bakit? Nalimitahan na yung kanyang talon. Kasi nga ayaw niya nang masaktan. So ano yung lesson sa ano nun? So ibig sabihin, hindi na siya, naging comfort niya na yun. Nandun na siya sa comfort zone niya na hindi na siya makaalis. So doon natin i-connect ngayon yung first. Tayong mga Pilipino, kung bakit tayo hindi nag-enter into business because of our first. Takot tayong malugi. O nga naman, nag-ipon ka ng 1 year, tapos binisnes mo, isip agad natin nun, baka malugi. Baka matalo lang yung pera ko na to, pambibili ko na lang ng iPhone 15 to. Bakit? Kasi natatakot tayo. Pero ang mga entrepreneur, okay, to develop our entrepreneur mindset, kailangan nating harapin yun. Ganun talaga ang business. Dalawa lang kakapuntahan mo sa business. It's either kikita ka or it's either malulugi ka. Pero dahil meron kang goals, sabi nga dito, set your goals. Siyempre, gagawin mo lahat para kumita ka. Di ba? In my personal experience,
nung ako yung graduate din kasi ako dito sa PSA ng BS Entrep. Hindi ko na alam bakit ako nag-entrep. Pero nung nag-aaral na ako, habang nag-aaral ako, doon na-develop ang entrepreneur. Doon ako nagkahilig into business. Hanggang sa maging empleyado ako, nagturo, doon ko naman hindi ka talaga yayaman pagdating sa pakikipagtrabaho lang. And now, nag-establish ng sariling business. Ngayon, meron ako small business na bigasan. Nung una, natatakot ako, siyempre. Natatakot ako, mag-i-invest ka ng almost magkano para makapagtayo ka ng sariling business. Natatakot ka talaga, lalo na kung utangin yan. Nakakatakot talaga yun, di ba? Kung utangin yan, pero hindi na mawala sa ating mga Pilipino yun, yung mga utang. Nakakatakot yan, pero hinarap ko yun. Ngayon, konti-konti siyang lumalaki. Kung hindi ko hinarap yung takot na yun, yung first na yun na mag-i-invest ako ng pera para sa business na yun, may makakabuo ka ba ng business? Hindi. So, una sa lahat, ang unang step, before ka mag-establish ng business, harapin mo ang iyong first, ang iyong kinakatakutan. Which is, yun na, yung minsan, natatakot tayo mag-invest. Yung iba naman, natatakot, makisalamuha sa ibang tao. Ayaw magbenta, ayaw magtinda. Natatakot sila. Bakit? Nahihiya. So, kailangan mong harapin yung mga yan to become an entrepreneur para ma-develop ang inyong entrepreneurial mindset. Now, this is an example of a business dito sa may PSAU. Actually, graduating sila, which is the Bulong Sagin. Pakita ko lang sa inyo, sa mga learners natin, kung ano ba yung kinalabasan ng kanilang business. So basically, yun yung logo nila. Gagawa din kayong ganito eh. Pero ito, ito yung logo nila, and then the tagline. Hapyawan ko na lang, ito yung mga menu nila. Pastil, alam niyo ba yung pastil at tag nila dito, yung mga, basically, ito Sir Jel, excuse me. Yes po. Sir, di po gumagalaw yung presentation. Ay, sorry po. Nawala. Ganun ulit, sir. Ganun ulit yan. Tapos, window. Yan po, nakikita na po ba? Hello po. Ayan po, sir. Okay na po. Okay, thank you po. So ito, balikan ko lang, malapit na rin po matapos. So ito yung sample product ng BS Entrep student dito na na-develop nila, sila mismo ang nagawa, which is the chicken pastil nga. Ayan yung mga menu nila. Ngayon ata yung mga incoming fourth year na Entrep dito, ang business naman nila, hindi just chicken, pugo. Alam niyo, pugo yung kanilang whale pastil yung kanilang ginagawa ngayon. Ito, huwag niyo pagkasabi sa mga learners natin na ganito kalaki ang kinikita nila. Okay, so ayan yung kanilang financial. Ano na to, summary ng kanilang financial para lang ma-encourage kayo na mag-business at ganahan kayo na pag kayo ay nag-implement na ng business nyo, hindi nyo gagawin to for compliance only para lang pumasa. Gawin nyo ito, i-enjoy nyo ito para kayo ay kumita at the same time para makatulong sa inyo financially. At baka in the near future, pwede nyo pang ituloy yung business na gagawin ninyo yan. Yun yung naging nila, yung total sales nila. Actually, umabot siya ng 149,000. And then the cost of production, yung gastos nila. Then the gross income. So basically, ang kanilang kinita is 36,915. Take note, estudyante pa lang yung mga yan. Hindi pa talaga sila hindi pa talaga full-time na entrepreneur. Katulad ninyo, magbi-business kayo niyang ganyan. Pag nakuha nyo na yan, di ba, gano'ng kalaking tulong yan. Ganun ang kagandahan ng course ng mga business courses. Hindi gumagastos. This is sila para kumita. Kasi nga, course nila is the BS Entrep. Sana in the near future, yan, as I conclude the topic about entrepreneurial mindset, sana in the near future, lahat po tayo magkita-kita tayo sa market. Hindi bilang isang mamimili, kundi bilang isang entrepreneur. Magkikita-kita tayo doon, uy, estudyante natin sa Grillis to, nagtitinda na sa ngayon, meron siyang sariling car wash, meron sariling gasolinahan. Di ba? Gano kasarap sa feeling namin na bilang isang mga nagle-lecture ng entrep na nakikita namin kayo in the near future na successful na sa isang business. Magkita-kita, ulitin ko lang, hopefully in the near future, magkita-kita tayo sa market bilang isang entrepreneur, hindi bilang isang customer.